Si Pablo po ay dinala sa makatatlong langit, yun po ay vision. Hindi po siya natutulog noon. Ngayon, kung matutulog ka ng ganitong oras, baka makarating ka ng ikatlong langit, hindi ka na makababa ulit ng lupa. So, salamat po sa Diyos. Asan ang Tita Birna? Wala ba siya? Nasa kitchen. Ayan. Sige po. Sa lahat po ng naabot ng aking tinig, palampakan po natin ng malakas ang ating Diyos sa kanyang kabutihan at kapatid sa atin. Ang conference na ito ay pista na may konting conference. Kainan na may konting conference. Talaga pong sulit na tayo po ay busog na busog, hindi lamang po spiritually, I think but first and foremost ay physically. Talagang hindi po tayo pinapabayaan ng ating Diyos. Ngayon pong course na ito ay muli po tayo mag-aaral ng kaniyang mga salita. Again, nasa ikalawang topic po tayo na ibinigay po sa akin, which namely, immutability of God. The immutability of God. Upang ito po'y pag-aralan, muli ko po kayong inaanyayang tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Panginoon. 17 pa lang po ako, nag-preach na po ako. 30 na ako ngayon. So, may higit isang dekada na. Isa sa natutunan ko, ang pinakamahirap na oras mag-preach ay alas 2. Kaya walang magaling na mangangaral ng ganitong oras. Samahan niyo po ako at tulungan. Alam ko po pwede kayong makaidlip, makapikit, pero pakinig po tayong mabuti. Huwag po natin sayangin ang pagkakataong matuto at mapagpala ang mula po sa salita ng Diyos. Please open your Bibles and turn it to the book of Isaiah. I really love this prophet. Isaiah chapter 38. Reading from verse 1 down to verse 10. Verse 11. Isaiah chapter 38, reading from verse 1 down to verse 11. Brothers and sisters, this is the word of God. Ang salita po ng Panginoon. Basahin po natin ang salita, malakas at malinaw bilang paggalang sa salita ng Diyos. And ngayon, I will be reading from ESV, English Standard Version. It says, in those days, Hezekiah became sick and was at the point of death. And Isaiah the prophet, the son of Amos, came to him and said to him, thus says the Lord, set your house in order, for you shall die, you shall not recover. Verse 2, please. And he said, please, O Lord, remember how I have walked before you in faithfulness and with a whole heart, and have done what is good in your sight. And Hezekiah wept bitterly. Verse 4, please. Go and say to Hezekiah, thus says the Lord, the God of David your father, I have heard your prayer. I have seen your tears. Behold, I will add 15 years to your life. Verse 6, please. Seven, this shall be the sign to you from the Lord, that the Lord will do these things that He has promised. Verse 8, please. Verse 9, a writing of Hezekiah, king of Judah, after he had been sick and had recovered from his sickness. Verse 10.
Last verse. I said, I shall not see the Lord in the land of the living. I shall look on man no more among the inhabitants of the world. May the good Lord add blessings upon the reading of His Word. Lahat po ng may pagdinig makinig. Tayo po'y manandaling manalangin. Shall we all bow our heads and let us go to the Lord in prayer. Our gracious God and Heavenly Father, we are so thankful because your Word is living and active. We know, God, that your Word is life. Nothing compares to this. To know you more is to love you more. The more that we know you, the more that we serve you, the more that we worship you. Oh God, help us to understand your word. The Spirit of truth is the writer of the word of truth. Move and touch your people this afternoon. Bigyan niyo po kami ng tenga upang makinig, puso upang sumampalataya. Bigyan niyo po kami ng mata upang makita ang kagandahan, kadakilaan, kalawakan ng iyong pag-ibig sa amin sa inyong pong mga salita. Help us, Lord, to understand the big truth on immutability. This topic is so huge. Malawak, malalim, mataas ang paksang ito. At kung hindi niyo po kami tutulungan, ay hindi po namin ito mauunawaan. Salamat po dahil ang ikaw ang aming tagapagturo at ang aming gabay. We thank you, Father. We bless you. We honor you. We love you. In Jesus' name, Amen. The darling of heaven. Please be seated. Kapag ka bagong taon, ang sinasabi po ng maraming Pilipino, magbago ka na. Pero kapag ka birthday mo, huwag kang magbago. Ano ba talaga tama? Kapag ka New Year's Eve, ang sinasabi ng tao, bagong taon, bagong buhay. Pero tuwing sasapit ang iyong kaarawan, maraming nagsasabi, huwag ka sanang magbago. Ano ba talaga totoo? Sabi mo ng bagong taon, magbago na ako. Ngayon namang birthday ko, ay huwag akong magbago. Mga kapatid, we as humans, we are mutable beings. Sabihin nga po natin lahat mutable. Pag sinabing mutable, tayo po ay pabago-bago ng nararamdaman, ng iisip. Meron po tayong mood swings. Katunayan, ang karamihan sa atin ay moody. Yan. Tayo po ay tumatanda. Every day we get older, every day we get weaker, and every day we get closer to glory. Tayo po ay nagbabago sa bawat saglit, sa bawat minuto, segundo. Tayo po ay maaaring magbago. Hindi po tayo nakasteady. Hindi po tayo firm sa maraming bagay. And we as humans, pagpapakita po yun ng ating kahinaan. Today, let us stop the glorious topic on immutability. Sabihin nga po natin lahat, immutability. Tingin ko itong karakter na ito or attribute na ito, isa ito sa incommunicable attributes of God na hindi natin ito maaabot, makakamit o makukuha. Bagamat inuutusan tayo at pinapaalalahanan ng Biblia that be faithful. Pero naniniwala po ba kayo that there is no such thing as a faithful servant of God? Imposibleng buong buhay mo sa paglilingkod ay tapat ka. May mga gabi, may mga araw that you were faithless. That you lacked faith. You have walked in the most darkest moments in the ministry. Kung tawagin po ni Saint Aquinas, ang tawag po niya ay the dark night of our souls. Ang madadilim na yugto ng ating mga buhay. Sa atin ay walang makakapag-claim that all of our Christian experience, we were faithful. Walang makakapagsabi niya na araw-araw sa buhay natin ay Kristiyano tayo. May mga araw, Monday, Sunday, mahal mo si Lord. Monday, hindi ka na mukhang Kristiyano. Eh dumating na naman yung midweek service, Kristiyano ka ulit. Alam niyo pa naman tayong tao, sinusuot at hinugubad natin yung pagka-Kristiyano. Lalabas tayo ng church, ang kanta pa natin, ano yung kinakanta lagi sa church? Maglilingkod ako
Magtatapat sa'yo, Panginoon, kay buti mo, di ba? Hindi kita bibiguin. Pagkalabas-labas mo ng church, may traffic. Di ba? Uminit agad yung ulo mo. Tapos, sa sinabi mo, nagsabi ka agad ng mga salitang hindi kalugod-lugod sa Diyos. Bagamat tayo may panata, may pangako, meron tayong mga sinambit na pagtatapat sa Diyos, pero hindi natin ito mapanindigan. Christian life has ups and downs, highs and lows. We are inconsistent being. Ang ating mutability ang nagpapakita na wala ni isa man sa atin ang perfect. Ang ating pagiging mutable ang nagpapaalala na ang bawat isa sa atin ay likas na mahina, likas na nangangailangan ng tulong, tayo'y likas na ligaw at likas na bulag. Sapagkat hindi tayo mutable. Hindi tayo immutable, rather. Ang Diyos lamang ang immutable. Siya lamang ang totoong tapat. At pag naintindihan natin yon, ang ministry pala natin ay hindi dahil sa nagtatapat tayo sa Diyos, na pagpapatuloy ang paglilingkod dahil nagtatapat ang Diyos sa atin. Amen? Ngayon, tingnan natin ang malaking paksang ito. Igayin natin. Let us squeeze this topic until the last drop of its significance. Tingnan natin. What immutability really means. Now, sabi po sa James 1:17, you know this verse, it says, every good and perfect. The word perfect means mature or mature sa ibang salita. Yun din po yung sinabing, I think sa verse 5, na yung mga pagsubok, okay? Yun po ay nagpapadalisay sa ating pananampalataya. And the very word perfect there is the very word that na ginamit sa Matthew chapter 5. Be perfect as your Father in heaven is perfect. Now let me ask you, can you achieve perfection here on earth? Pwede ba nating ma-achieve ang perfection sa lupa? Tugon? Absolutely not. Christianity on earth doesn't demand instant perfection, but it requires constant progression. Again, Christianity on earth doesn't demand instant perfection, but it requires constant progression. Unachievable, hindi mo pwedeng ma-achieve ang pagiging perfect sa lupa. Pero dahil papunta ka sa perfection, binabago ka ng Diyos araw-araw. At kung tawagin yon sa atin ay sanctification. Ngayon, yung perfect na yon, yung din ang ginamit dyan, mature. Tandaan natin, nang gumawa ang Diyos, nang lumikha ang Diyos, gumawa siya ng mature creation. Halimbawa, may nagtanong sa inyo, anong nauna, itlog o manok? Pinatanong, ano? Itlog. So, paano nagkaroon ng itlog kung walang itlog? Manok. Paano nagkaroon ng manok kung hindi yan napisa? So, ngayon marirealize mo na nasa ano ka? Nasa mahirap na tanong. Pero kung tutuusin, ano yung sinabi ng Biblia? Lumikha ang Diyos ng mature creation. Lumikha siya ng tao. Si Adan, hindi baby nung lumikaw. Mature man. Yung mga hayop, nag-reproduce. Si Adam and Eve, they are creation. Pero tayo, pro-creation. Alam natin, pag sinabi ng Biblia, na every good and perfect gift comes from above, it reflects na ang ating Diyos ay punong-puno ng karunungan. At ang sabi dyan, coming down from the Father of heavenly lights. So, tinutukoy dito is yung created universe, yung stars, etc., etc. Siya po ang Diyos o Panginoon, Ama ng liwanag. At sabi po sa 1 John, God is light. At sa katapusan ng redemptive story, makikita natin ang Diyos na nagliliwanag lang. Kaya kung curious kayo, paano nagkaroon ng liwanag, gayong nilikha yung araw sa, I think, ika-4 o ika-5 araw before 4th day. Pero ang sabi dun sa verse 3, let there be light.
Because God Himself is light. In fact, sa claim ni Jesus, I am the light of the world. John chapter 8, verse 12. And He have passed on that light sa atin. Nang sabihin niya sa Matthew chapter 5, 13 to 16, you are the salt and the light of the world. So ipinapahiwatig doon na ang ating Diyos ay liwanag. Sa Kanya'y walang kadiliman. Bakit? Who does not change like shifting shadows. Kaya tingin kayo sa akin. Kung ang Diyos ay liwanag, ano ang kabaliktaran nun? Kadiliman. Darkness. Now, what darkness basically means? Absence of light. Kaya madilim kasi walang liwanag. Pag sinabing death, it is the absence of light. Pag sinabing falsehood, it is the absence of truth. Mga bagay na hindi totoo dahil wala yun doon. Pag sinabing evil, it is the absence of goodness. So, ganun din naman. Kaya madilim kasi walang liwanag. Makikita natin na kung wala ang Diyos, walang katuturan ang lahat ng bagay. Sabi po ni C.S. Lewis, ang Diyos ay parang araw. Bagamat nakikita ko siya, pero dahil sa Kanya, nakikita ko din ang ibang bagay. Para siyang araw. I know Him, and because I know Him, I see everything. Ibig sabihin, apart from God, there is no life. To submit to you the final thesis, apart from Jesus, there's an existence, but there is no life. Can I get an amen? Apart from Jesus, there's an existence, but there is no life. Pwede kang huminga, gumalaw. You can afford to live without Christ, but you cannot afford to die without Him. Yun ang totoo. Dahil si Kristo, ang kanyang claim, He is life. And apart from Him, there's an existence, but there is no life. Ngayon, siya'y hindi nagbabago. Immutability simply means it is the quality or state of being unchangeable, unalterable, or incapable of what? Mutation over time. It refers to things that are fixed, constant, and cannot be modified. Alam niyo, nagtatanong ako, pwede bang magbago ang Diyos? Kasi may mga talata sa Biblia na ang Diyos ay nagbago ng isip. Alam niyo po sa Tagalog, ang tawag dyan, alam niyo kasi ako may pagkaganon ako, ang tawag niyo sa Tagalog, salawahan. Sabihin natin lahat salawahan. Alam niyo po may salawahan? Double-minded siya. Double-minded. Hindi alam kung anong gusto. Nakakapagtaka na ang bawat isa sa atin, we think na tayo ay mature enough, but we are really double-minded. Hindi fixed kung tayo ay mag-isip, hindi gaya sa Diyos. Hindi siya nag-mutate. Hindi siya nag-i-evolve. Hindi po siya nagbabago. He cannot change for better, nor He cannot change for worse. Katunayan, He cannot learn something new. He's all-knowing already. He cannot relearn, unlearn, and He cannot learn as well. Because God knows everything. Siya po ay immutable being. Katunayan, tingnan niyo po yung mga talatang nababasa natin. Malachias 3:6. God is not, for the Lord, I do not change. For I am the Lord, I do not change. Therefore, O children of Israel, you are not consumed. Ako ang Diyos, hindi ako nagbabago. Ngayon ang nakakapagtaka, bakit may mga instances sa Scripture na para bagang ang Diyos nagpalit ng desisyon? And the classic example of that is Isaiah chapter 38. The one that we have read earlier. Now, let me ask you. Sa binasa ninyo, ano sabi ng Diyos? Hezekiah, mamayang gabi, version ko na lang to mamamatay ka na. But the king cried out to the Lord with desperation. And the Lord heard his cry. At dahil doon, ang Diyos ay naawa at binigyan siya at dadagdagan siya ng panibagong 15 years. Now, let me ask you, nagbago ba ang isip ng Diyos? Here's how. Ang prayer ba natin nakaka-influence kayo?
Pwede ba tayong mag-say yes kay Lord? Yeah, baka naman yeah. Gano'n. Lord, baka naman, ganito gawin mo, mas maganda to No? Tayo ba ay nakakapagbigay ng counsel kay God? Nakaka-impluwensya ba tayo sa mga iniisip ng Diyos? Pwede ba nating ibahin ang plano ng Diyos? Ngayon, if you're gonna handle the difficult text on Isaiah chapter 38, ano po ang inyong sasagot? Nagbago ba siya ng isip? Yes or no? I'm waiting for your answer. Yes or no? Nagbago ba siya ng isip? Para bagang nung sinabi niya, papatayin kita, hindi, bubuhayin na lang kita. Nandito lang ako. Wrong scent. Wrong scent. Kumbaga kung may paano kung si God ay messenger, i-unsent niya yun. Ganun ba? Nagbago ba siya ng iniisip? Ipinapakita ba no na kagaya natin siya? Na mutable being? At later, sasagutin po natin yun. Hahatiin ko po sa tatlong bahagi ang tinatalakay natin ngayon pong tanghaling ito. Meron po akong 3 oras para explain po ito eh. 3 oras ka ba, tita? Yeah. No, meron akong 3 oras. Number 1, immutability defined. Number 2, immutability defended. And lastly, immutability displayed. 3 bahagi po ito. Number 1, immutability defined. Immutability means that God is unchangeably true to Himself and thus to His purposes and promises. He is sovereign and is not subject to external agents or forces. So, naintindihan na natin yung salitang immutability. Ngayon, dedepensahan naman natin yan. Dahil may mga liberal theologian, okay, or may mga skeptics sa biblical doctrine ng immutability ang nag-raise ng objections against sa doctrine na ito. At meron at least 3 pangunahing criticism ang doctrine na ito. Tingnan natin isa-isa. Letter A. Pwede bang i-flash? Ayan. Several verses, tingnan natin pag-aralan natin. Let's dive into it. Several verses in the scripture speak of God's changing His mind or expressing emotions such as regret. Buksan niyo mga Bible niyo. Genesis chapter 6, verse 6. And the Lord regretted. Yan sabi doon, no? Nasa Tagalog nagsisi ang Diyos na nilikha pa niya ang tao. Sabi po dyan sa verse 6, anyway, ang context po niya, nagpakasama ang tao. Yeah. Diyan na po ay ipapahiwating ng Diyos ang kanyang paggunaw, paglipol sa tao sa pamamagitan ng tubig. At ang kwentong ito ay hahantong sa tinatawag na Noah's Ark. Ngayon, ang sabi po sa verse 6, the Lord, sa Yahweh po yan, regretted that He had made human beings on the earth, and His heart was deeply troubled. Pastor, you told us earlier na ang Diyos hindi siya nababalisa. Hindi siya namamroblema. Pero bakit dyan, nag-regret siya at His heart had trouble? Naitanong na ba sa inyo yung verse na yan? Na-encounter niyo na ba yung verse na yan? If you are a curious student of the Word, you must give a careful answer to that question. If God is unchangeable, if God is immutable, why He had regretted that He made man? Bakit po kaya? Pag-isipan ninyo, nagsisi ba talaga ang Diyos? O merong ipinapahiwatig yung talata by its context? Ang Diyos po natin ay immutable, pero hindi kinakaila na meron po siyang emosyon. Meron po siyang feelings. At ipinapakita nito, ang mga salitang ito, kung tawagin ay anthropopathism. Galing sa dalawang salita, anthropathos. Anthro means man, pathos means feeling. Tuwing makakakita kayo niyan, ipinapahayag ng Biblia na ang Diyos ay sumasang-ayon, He concurs with human emotion. He understands human emotion.
At isipin mo, kapag ka ikaw ay nagsisi, isipin nyo to come on, think carefully. Anong pagkakaiba ng pagsisisi sa panghihinayang? Pagsisisi, nagkamali ka sa isang bagay na ginawa mo. Hindi mo sana ginawa. Pag sinabing panghihinayang, hindi mo nagawa yung mga bagay sana dapat mong nagawa. Panghihinayang. Ngayon, ine-express nung talata sa atin na ang Diyos, meron siyang ginawa at ito'y nagkasala. Ngayon, ano ang gusto sabihin sa atin nung salitang regret? Ano? Nagsisi po. Pinagalog nyo lang ay. Nagsisi. Galing po yan sa Hebrew word na naham, na ang kahulugan po ay reconsider. Sabihin po natin lahat, reconsider. At ano niyo po isang salin pa? Siya po'y nagkaroon ng compassion. Parang ganito, nakita niya, nagpakasama ang tao. Pero naawa siya. Nahabag siya. Yung nilikha niya sanang susunod sa kanya, maglilingkod sa kanya, nabigong sumunod at nabigong gawin ang kanyang kalooban. At dahil doon, nahabag ang Diyos. Nakaramdam siya ng habag. Ngayon, ang unang tanong, alam ba niyang magkakasala? Tugon. Alam ba niya? Yes. Pangalawa, kung ang Diyos ay makapangyarihan, bakit hindi niya pinigilan? Dahil may plano siya ng pagliligtas. Ano ang gagawin? Gagamit siya ng federal head, namely si Noah. Dahil ipapakita nito ang mga kwentong ito ang dakilang pagliligtas. Ituturo tayo nito sa Messianic salvation. Na doon kay Adan, mula kay Adan, aabangan na ng tao kung sino yung tagapagligtas. So nakikita natin ang mga Old Testament saints, they were looking forward to the Messiah which is to come. At sa tagpong ito ng Genesis, ang federal head na bumalik kay Adan ay si Noah. At ang Diyos, nahabag siya o naawa siya dahil ang mga tao palpak-palpak. Pero ano gagawin niya? Magliligtas pa rin siya. Hindi siya nagbago ng isip dahil ang totoo gagawin niya yung pangako niya. Ano yung pangako niya? The Proto-Evangelium, Genesis 3:15. Buksan natin. Genesis 3:15. Meron po siyang pangako ng magliligtas. Ito po yung unang pronouncement, protos, first, Evangelium, gospel message. Dito ipinakita yung unang hula ng pagdating ng Kristo. I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his nail. Yan po ay tumutukoy kanino? Kay Jesus. At ngayon, habang hinihintayan ng tao, may kasamaan talaga. Ngayon, hindi nagulat ang Diyos, hindi nawindang ang Diyos. Nakaramdam siya ng habag. At dahil doon, gagawin niya yung kanyang tungkulin, yung kanyang gawain ng pagliligtas. Hindi pa rin nagbago ang isip niya. Anong nauna? Genesis chapter 3 o chapter 6? Chapter 3. Katunayan, mas karapat dapat niyang tawaging proto-evangelium. Yung Genesis chapter 1 verse 1. Pamilyar ba kayo sa verse 1? In the beginning, God. Sa Hebrew, Bereshit. Na ang kahulugan nun, pag inaralan nyo, dahil meron pong equivalent picture sa Hebrew letters, no? Ipapakita nun na ang ama, ipapatayin ng anak, at yung anak, ipapago sa krus. Yun yung salitang Bereshit. So, verse 1 pala, kauna-unahang salita ng Bible, ipinapahiwatig na kailangan si Kristo'y mamatay. Ngayon, tingnan po natin. Ang sabi dito, nagsisi ang Diyos. Ngayon, naintindihan natin na ang Diyos hindi siya literal na nagsisi. Nakaramdam siya ng habag. Tingnan pa natin ang ilang talata. 1 Samuel 15, verse 11. Jonah chapter 3, verse 10. In each verses, these instances are used. It is appropriate to say that God does not change in relation to His scriptures. Rather, His scriptures change
in relation to Him. Ganda. Etong mga tagpong ito'y hindi nagpapakita na nag-adjust ang Diyos sa tao. Bagkos nag-adjust ang tao, kanino? Sa Diyos. Ipinapakita na naiintindihan ka talaga ng tao. Na naiintindihan talaga ang tao ng Diyos. At ang sabi po dyan, when God saw what they did, how they turned from their evil ways, He relented and did not bring on them the destruction He had threatened. Bakit? Pangako niya yan na magliligtas siya. Hindi nagbago, kundi ipinaalala ng Diyos sa tao, tapat ako sa salita ko. Maaawa ako, magliligtas ako, at ang gagawin ko'y tutuparin ko ang aking walang hanggang tipan. Ngayon, dahil kung totoo man niyang immutability na yan, Pastor, ito yung magiging magiging implication niya. Number one, God cannot relate to human beings. Number two, God is so insensitive. Thirdly, God is boring. Bakit? Nasabi po ng ibang critics nito, parang ang Diyos pala bato. Parang siyang bato. Wala siyang narama, wala siyang ginagawa, steady lang siya. Hindi po gano'n. Ang Diyos ay immutable, pero siya po ay actively participating. Katunayan, yung nararamdaman natin, number one, God cannot relate to human beings. Punta tayo sa issue ng incarnation. Ang tawag sa doctrine na ito ay doctrine of, hypostatic. Come on? The doctrine of hypostatic union. Sabihin po natin lahat, hypostatic union. Muli sabihin po natin lahat, hypostatic union. Sabihin po natin, hypostatic union. Si Jesus ay may dalawang natures. Truly God, truly man. Vera homos, vera Dios. Very God, very man. Actually, hindi po tinanggap ng ibang theologian yung salitang fully. Kasi kapag sinabing full, may half, may percentage, may portion. Hindi ganon. Tingnan sa akin. Tama bang sabihin si Jesus ay nagkatawang tao? Alam nyo, ang hiwaga kasi niyan, ng doctrine of hypostatic union, He was not a humanized deity, nor a deitized human. Napapaintindihan niyo yun, ha? Hindi po siya Diyos na nagkatawang tao. Siya po ay Diyos at tao. Tama po ba? Ngayon, pagpanik niya sa langit, tanong ko sa inyo, pagpanik niya sa langit, dala-dala niya yung katawan niya? Okay? Ngayon, pag-isip mo mabubuti, kung ang Diyos ay immutable, nagbago siya, nagkatawang tao. Hindi siya immutable. Ngayon, sa doctrine of divine properties, hindi na bago yung pagka-Diyos. Ano pong nangyari? Doon sa kanyang pagiging tao. He is truly human. At kung tingnan nyo mabuti, kung isa lang talaga ang will ni God, bakit nanalangin si Jesus ng not my will, but yours be done? Bakit siya nagutom? Bakit siya nauhaw? Isipin niyo yung pinapakita nun, naiintindihan ka ng Diyos. Bakit kailangan niyang mamatay? God is a spirit, He cannot suffer. God is eternal, He cannot die. Kailangan magkatawang tao. Tama yung sense na ang Diyos nagkatawang tao, pero hindi ubra na naintindihan lang natin siya ay tao. Kasi yun yung pinaglalaban ng incomplete ng INC. Sabi ng INC, ng incomplete, tao lang si Jesus. Hindi pwedeng tao lang. Dahil walang tao lang ang mamumuhay ng sinless life. Walang tao lang ang makakagawa ng mga dakilang himala na ginawa niya. Walang tao lang ang hindi mahuhulog sa tukso. Kung si Jesus ay totoong tao lang na gaya natin, mahahanay siya sa mga makasalanan. Romans 3:10. Ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala ni isa. Pero kung si Jesus ay Diyos lang,
Hindi niya mapabayaran ang kasalanan ng tao. Dahil ang Diyos ay makatarungan, tao ang nagkasala, tao ang kailangang magbayad. For the wages of sin is death. God is eternal. He cannot die. So kailangan niyang Diyos at tao. Ulitin ko He is not a humanized deity nor a deitized human. Totoong tao, totoong Diyos. At nung bumalik siya sa langit, dala-dala niya yung glorified. Kasi magkakaroon din tayo noon. Amen? Palapagan po natin si Jesus. Ngayon, Pastor, nagbago, hindi nagbago yung Diyos. Pero sa kanyang humanity, hindi nagalaw yung divinity. Ano niyo po, pinag-aaralan ko kasi itong hypostatic union sa writings ni Thomas Aquinas. Sabi niya may tatlong mystery ng unity. Tatlo yung ginamit niya. Una yung Trinidad. May nakapag-explain na ba sa inyo sa Trinity? Yeah. Ganito. Kaya niyo bang i-explain ang buo ang Trinity? Diba? May kahirapan yun, ano? Sabi po ng isang theologian, at an attempt to explain Trinity, you will lose your mind. But if you reject Trinity, you will lose your soul. Mahirap talaga explain. Pero naniniwala tayo, isang Diyos may tatlong persona. Pangalawang mystery, sabi ni St. Thomas Aquinas, sabi niya, yung pong hypostatic union, si Jesus, isa lang siya. Pero may dalawang natures. Truly God, truly man. Paano yun nangyari? Ipinakita ng maraming talata sa Biblia. Pangatlong mystery, marriage. Taas nga po yung kamay ng mag-asawa. Yung mag-asawa po mag-asawa ngayon, taas po kamay. Parang nahihiya ka. Ayan. Kayo po mag-asawa. Tama. Ngayon, isipin ninyo, ang sabi ng Biblia, pag nag-asawa ang isang lalaki, sila'y nagsasama ng kanyang asawa at sila'y nagiging? Ilan sila? Sa mata ng Diyos. Pero ilan sila dito? Pero sa mata ng Diyos? Isa lang. Pero pag tinignan natin, dalawa. Paano mangyari yun? Hindi ma-explain. Na dalawang tao pero naging isa one flesh. That's the mystery. Alam niyo yung Trinity, hypostatic union at marriage, ipinakikita niya na glorious ang ating Panginoon. Amen? Ngayon, hindi nagbago o hindi nakante, nagalaw yung sa divine part. Ang naggalaw doon is yung human part. Si Jesus ay nag-express na gutom, na uhaw. Si Jesus ay lumuha. John 11:35, Jesus wept. Si Jesus ay nagluksa, pumunta sa burol, gaya mo. Si Jesus ay pinagtaksilan. Si Jesus ay inusik. Naiintindihan ka niya. Pastor, kaibigan ko, ikaw ba kamakailan ay palaging sinisiraan? Naiintindihan ka ni Kristo. Amen? Pastor, kaibigan ko, kamakailan pa pinagtutulungan ka ng mga leaders mo? Naiintindihan ka ni Jesus. Pinagtulungan din siya. Amen? Ipinapakita ng hypostatic union that He concourse with you. He understands what you were going through. Alam ng Diyos ang pinagdadaanan mo. At puntahan natin ulit. Hindi po siya, unrelatable. He can relate with you. Number 2, hindi po siya insensitive. Tingnan niyo. Kailan close si Lord sa isang tao? The Lord is close to those who are broken. Broken? Talagang hirap mag-preach pag ganito oras. Broken hearted. Ano po sabi sa Beatitudes? Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Isipin nyo, ang kalapitan ng Diyos, mas kitang-kita natin pagka tayo ay basag. Hindi insensitive si Lord na ang Diyos natin nakatingin lang sa langit at tuwang-tuwa na naghihirap ka. Sa yarn, hindi siya ganon.
Hindi po siya nalulugod dahil lang sa naghihirap ka, nagkakaroon ka ng mga pagsubok o suliranin sa ministry. Ang totoo niyan, kaakibat na yan. Pero He concurs with you. Ipinapaalala niya sa'yo, anak, naiintindihan kita. Pag umiiyak ka, pag masaya ka, lahat ng karanasan mo bilang tao naiintindihan ko. Dahil si Jesus ay nagkatawang tao din. Hindi nagbago yung pagiging Diyos. Doon sa kanyang pagiging tao, ipinakita niya lang na naiintindihan niya tayo. Because the Lord does not change. At bakit nagkatawang tao si Jesus? Dahil pinangako yun eh. Dahil kung ang Diyos magbabago ng isip, ay hindi lang kita ipadadala. Huwag ka na magpapako sa krus. Eh dahil ipinangako, at dahil siya immutable, gagawin niya. Dahil totoo, tapat ang Diyos sa kanyang mga salita. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. God is boring. Sabi ng marami. Do you believe that our God is boring? No, He's not. Ang ating Diyos ay hindi po boring. Christianity is never a boring religion. Never a religion of boredom. Hindi pa kayo makakakita ng ganitong relihiyon, ng ganitong pananampalataya o paniniwala na magsasabi sa inyong ang Diyos ninyo ay naghahangad na kayo'y magtagumpay, manalo at maging masaya sa buhay. The Lord is for your happiness. In fact, ano po ang sabi po ng Bible? In the presence of the Lord, there is fullness of what? Fullness of joy. Kaya po tayo, kapag bored na bored tayo sa pananampalataya natin, may mali sa atin. Kapag tayo'y tamad na tamad sa ating pananampalataya, may mali sa puso natin. Pag-isipan mo yung mga church people, yung ating congregants, no? Minsan bored na bored sila sa church. Pupunta sa church, ay naku, hindi ako na-bless, hindi ko na-enjoy yung praise and worship, sintonado yung nakakanta. Ay naku, hindi ako na-bless sa preaching ni pastor, hindi kasi siya nag-joke. People, congregants nowadays, they want to be entertained. Gusto nilang ma-entertain, masiyahan. Pero hindi nila alam kung ano talaga ang plano ng Diyos sa kanila na hindi lang happiness, but yung ultimate joy, yung gustong iparanas ng Diyos sa kanila. At dahil doon, hindi nila naiintindihan na ang Christianity ay hindi boring. Para sa kanila, boring. Eh, ayoko pumunta sa church. Hindi ko trip yan eh. Pag pumasok ako sa church, yung mapapasok ako. Pag pumasok ako sa church, yung mahihimatay ako. Ayoko din sa Christian faith na yan. Pang matanda lang yan. Ay! Alam niyo, may mga kausap ako, inaaya ko sa prayer meeting. Alam niyo po, active to sa tuwing Sunday ha. Alam niyo kasi sa church namin. Napansin niyo ba? Ang mga congregants natin, pala yung daro ng Sunday, pero hindi ng prayer meeting. Pinagkita na amen. Amen. Napansin niyo ba? Laging nandun ng Sunday. Lalo kapag may kainan, may outing, lalo kapag may mga Christmas party, gift-giving, hindi na-absent sa church. Pero kapag prayer meeting, mangilan-ngilan lang. Eh, ito, paborito ng Pasko. Dahil tatlo lang yung pumunta, ang sabi sa Matthew 18, 2 or 3 that gathered in my name. Ano kino-comfort mo yung sarili mo ng verses? Bakit? Iniisip kasi nila na ang pagpe-prayer meeting ay boring. At pagka gano'n ang kaisipan mo, para sa akin, napakababaw ng tingin mo sa Kristyanismo. Tingin sa Christianity, yung early church, hindi sila lumaki dahil sa clever preaching. Ang early church ay active sa prayer meeting. Brothers and sisters, my dear pastors, we are called to pray. We are the men and women of prayer. Sa bagong kasunduan, new covenant, the Lord made us His temple. At ano ang sabi? Ang aking bahay ay dapat tawaging bahay dalangina. Wala tayong ibang pinag-uukulan ng pansin. Kapag tayo nagkakipon, kundi punuin ang ating mga labi ng pananalangin. Because when man works, but when man prays, God works. Amen? So naintindihan natin yun. Ngayon, bakit ba bored tayo sa Kristyanismo? Kasi iniisip natin, ang Diyos boring.
Bakit ba yung Diyos na yan, Killjoy? KJ. Bakit ang dami niyang utos? Utos ka ng nanay ko, di ko masunod, utos pa niya. Pero yun, no? Hindi naintindihan ng tao that God's commandments, His laws, His statutes, His precepts are not for our restriction, but for our protection. Ulitin ko. God's commandments are not for our restrictions, but for our protection. Hindi nag-utos ang Diyos dahil sa KK siya. Nag-utos siya dahil gusto man niyang maging masaya. To take delight in His commandments. Because Jesus says, if you love me, you will obey my commandments. Susundin mo ang aking mga utos. Ngayon, nakita natin na hindi boring, hindi malayo ang Diyos, siya hindi insensitive. Ang ating pananampalataya ay worth celebrating. Again, we have defended from criticisms na ang Diyos hindi siya nagbabago. Meron ng context, meron ng particular explanations kung paanong ipapaliwanag ang immutability. We cannot take verses out of context. Alam ko galing kayo sa Bible school, anong tawag doon? Anong tawag doon? Kapag tayo nag-i-interpret ng talata ng sarili natin, anong tawag? Eisegesis. Ano yung ginagawa natin palagi? Kuha tayo ng mga verses, para tayong si Eli Soriano. Basa kapatid, basa. Buwan ng mga verses na hindi naman nag-harmonize. Huwag yung gagawin ng pagbabasa sa Bible. Lahat ng word na lang, pagsasama-samahin ninyo. Huwag puro fake na salita, pagsasama-samahin nyo, hindi ganun. Kailangan pag-ingatan ng talata. Ayon sa context nito. Context really matters. Halimbawa, nakakita ka ng tatlong nagmumotor. Ang commonality, lahat sila may hawak ng motor. Pero hindi mo naiintindihan yung context. Na yung isang motor papuntang norte, yung isang motor papuntang timog, at yung isang motor papuntang silangan. Pero akala mo, iisa lang sila ng pupuntahan. Yun ang ginagawa mo pag-i-interpret. Madalas tayo mag-commit ng eisegesis. Dahil nakita natin puro lab, yun na yun. Pare-pareho lang yun. Hindi natin kinukonsider yung context at cultural background. Malinaw? So punta tayo sa pangatlo, immutability display. Maganda to. Immutability defined, immutability defended, and lastly, immutability displayed. Paano ipinakita ng Diyos yung immutability sa atin? Ano yung implications dito sa ating mga buhay? Because God will never change. He cannot and He will not change. Number one, God's word is trustworthy. Ang mga salita ng Diyos ay mapanghahawakan. Alam niyo, kapag nagbasa kayo ng Bible, paano niyo sinasagot yung tanong na, totoo ba yung infallibility at inerrancy? Gayong may discrepancies or fallible yung mga nag-translate. Libo-libo ang translations. At yun kadalasan ang tinitingnang Achilles heel ng mga skeptics. Tinitingnan ng weakness ng Christianity yung translations. Dahil hindi na natin hawak yung autograph, yung sinasabing original. So, ang meron na tayo mga copied manuscripts, ang sasabihin nila, hindi nakatiwa-tiwala. Ang daming translations Kaya yung ibang mga grupo na nandigan sila, ito lang ang tamang translation, King James lang, King James. Alam niyo po minsan, nag-preach po ako sa isang Bible Baptist Church. Ang request sa akin na gamitin ko King James. Alam niyo naman ang mga Baptist, kailangan ako naka-slacks, nakasapatos ng matulis, at nakabarong. Ngayon, marami pong bisita. Okay? Maraming bisita. Mga unbeliever. Ano po kasi yun Ano tawag dito? 7 last words. 7 palabras. Ngayon, ako po kasi bilang pastor, ang preferred kong basahin madalas. Maniwala man kayo sa hindi, ESV at NIV. Yun lang. Dahil naniniwala ako, hindi naman niya naidadaan sa translation. Ang preserve ng Diyos ay ang mensahe. Yung ebanghelyo,
mismo. Bagamat may mga failed translations, may mga not really trustworthy na translations like The Message. Ano ba yung sa Jehovah? New World Translation. Hindi ka tiwala yan. Pero pag ginawa ngayon yung LGBT, alam niyo ba yung translation na yun? Queen James Bible. Queen James. So doon, he, she nakalagay. He, she. Pag sila nalaga. Ngayon, hindi ka tiwala. Pero pag nagbasa tayo ng mga salin na pinag-ingatan yung gawa, na yung mga translators ay naging tapat, nagsumikap, bagamat sila'y fallible at prone to error. Pero pag sila'y nagsumikap, tayo babasahin natin yun, itinuturo pa rin tayo sa Ebanghelyo. Because God's Word is trustworthy. Alam niyo kung bakit ako naniwala ng Biblia, salita ng Diyos? Itong Biblia na to, nabasa ko na ito 6 times from cover to cover. Wala na akong ibang ginawa, kundi basahin ito. At alam niyo nung una, nagtataka rin ako, bakit ba kailangan kong sundin ang lahat ng nakasulat yan? Bakit ba iaakma ko yung buhay ko sa aklat na yan? Ano bang meron dyan? So nung ako'y naging Christian, sinimulan ko basahin ang Biblia. At napagtanto ko sa isip ko, salita talaga ito ng Diyos eh. Dahil kung salita lang ito ng tao, bakit kinokompronta nito ang kasalanan ng tao? Alam niyo kung salita lang ito ng tao, babawasan yan. Halimbawa, sa history ng Pilipinas, may dagdag bawas yan. Let me give you an example, like kay Jose Rizal. Si Jose Rizal, sinasabi sa ating mga libro na siya'y bayani. Pero isinali ba sa libro na siya'y babaero? Wala, di ba? Na kahit sarili niya kinakapatid, sinota niya. Tinanggal. Pero sa Biblia yung binabasa ko, ang sabi dito si David, nangalun niya. Buti pa yung manok nagdating ng Wolverines. Oo, buti pa yung manok nagdating ng Wolverines. Aktibo pa. Pag tuminawag ng tatlo yan. Hindi tayo dyan. Binabawasan yung history. Kaya isipin ninyo, sa Biblia, hindi tinago ng Diyos kasi Pedro, ikinaila siya ng 3 beses. Sa Biblia, hindi tinanggal yung record na si David, nabalon niya. Dahil kung sulat lang to ng tao, tatanggalin niya yun. Pwede bang sa resume ni David, tanggalin mo siya'y nanalo niya? Ibahin mo lang ang bakit basahin. Kung tao lang ang nagsulat. Pero dahil Diyos ang sumulat, hindi niya tinanggal, hindi niya binawasan, hindi niya dinagdagan. Bakit? Tapat ang Diyos sa kanyang salita. Amen? Malabahan po natin ito. Pastors, read your Bible. Alam niyo po yung kasama kong kabataan. Nananalangin po yun maging pastor. Alam niyo mga kabataan na yan, ang pinagbabasa-basa. Lalo po yung mga young, restless, reformed. Ang mga binabasa, aklat ni Del MacArthur, aklat ni R.C. Sproul, aklat ni Buddy Buckland, aklat ng mga theologian. Bago kayo mag-Bible school, basahin mo muna ng buo yung Bible. Kaya ka nga nag-Bible school. At kayo mga kapatid tayo, pag gagawa tayo ng sermon, huwag naman yung narinig lang din natin, pati biro ng preacher, ginaya na natin. Pati halakhak, ginaya na natin. Minsan po ako, nakipag-fellowship sa JIL. Lahat pala ng pastoral JIL, karamihan na tumangaral, mala Brother Eddie. Talagang kinakanta yung verse. Sabi sa Psalm 51, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit. Baka ako, tulog Brother Eddie lang. Bakit? Hindi na nag-aral, ginaya na lang yung sermon. Hindi masama yun. Don't get me wrong. Pero ang Diyos, gusto niya yung intimacy. Pag nag-prepare ka ng sermon, buksan mo yung Bible mo. Ang sabi ni Charles Spurgeon, magbasa ka ng maraming aklat, pero nagbakasyon ka lang. Uuwi ka pa rin sa Biblia dahil Biblia ang iyong tahanan. Amen? So, do not be hesitated. Do not be ashamed, pastors, to proclaim God's Word because number 1, God's Word is trustworthy. He doesn't change, nor His Word. Number 2, God's plan cannot be thwarted. Pag-ulit-ulit na natin itong narinig kaninang umaga. Because God is immutable, hindi magbabago yung kanyang plano. Ang kanyang layunin ay hindi pwedeng banggain, kontrahin.
Pwede mong salamatin, pero matatalo ka. Dahil sa katapusan ng araw, ang plano pa rin ng Diyos ang mananalo. Pangatlo, God's mission will be accomplished. Ano po ang mandate sa atin? Go therefore and make disciples of all nations. Magtatagumpay ang mission. Kanina po, pinakikinggan ko yung mga mga pastor na nagpapastor at nagmi-mission sa bundok. Outreach. I am really challenged. Alam niyo po kami sa Bulacan dahil malapit po kami sa lungsod. Kami po ay well provided. Sa Makatuwid po ay talagang nag-aaral lang ako. Wala po akong ibang ginagawa. Nag-aaral lang po talaga ako ng Biblia dahil ang aming pong kongregasyon ay may kasapatan sa pag-support sa akin. At madalas po ako lumabas ng bansa, mangaral sa iba't ibang lugar dahil nakasuporta yung aming church. Kanina, pinakikinggan ko yung mga pastor na aakyat pa sa bundok. Pagkatapos ng ministeryo, magtatrabaho pa. Pinaalala sa akin ng Diyos that ministry ay hindi madali. Pero ang hirap man ng mission, God is immutable. He doesn't change His mind. Mission will be accomplished. Ang pagmimisyon mo, bagamat sa pakiramdam mo ngayon, ay walang bunga. Pero ang Diyos sa Kanyang salita, hindi babalik ang Kanyang salita ng walang kabuluhan. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Meron lang akong tanong sa inyo tungkol din sa pag-mission na yan. Hindi ka kilala kasi ako, 4 years niya nang bina-Bible studyhan yung mga tao. Hindi pa nag-church ha? 4 years, never niyang nadala sa church. 4 years, nagsasign of the cross pa din. Nagpapatawag pa rin ng albularyo. Nag-aalay pa rin ng puting manok. Mga ganun-ganun. Ang tanong ko sa inyo, dapat ba bang turuan o hindi? Pero mo 4 years mo nang pinag-missionan. Eka mo pa, tumanggap nga ni. Tumanggap. Pero wala ka nakikitang pagbabago. Tutuloy mo ba pagtuturo? Pastor hanggang ma-born again. Tutuloy niyo? Pag-isipin niyo mabuti. At pag inisip mo bang misyon, ano ba kaya iniisip mo sa misyon? Kailangan bang pumunta ka pa sa abroad, sa Cambodia, sa New Zealand? O yung kapitbahay mong hindi kilala si Kristo, kailangan mong pag-missionan? Oo. Isipin mo yung mga ganong reflection na sa ministry. Na ang mission talaga yung pinagagawa ng Diyos sa atin. He is a missional-minded God. Can I get an amen? Ang ating Diyos, ang kanyang isip ay pag-mission. Tingnan niyo po. Ang sabi ni Jesus, as the Father have sent me, I am sending you too. Pinadala si Jesus ng Ama, at tayo din ay pinadadala ni Jesus. Sa makatuwid ang ating Diyos, siya ay mapapag-mission. Meron siyang inuutos sa atin. At kapag may utos, may tustos, yun narinig ko nung unang araw. If it is His will, it is God's will. Where there's a vision, there's provision. Ngayon, at dahil tayo nag-mission, gagawin ng Diyos yung part niya. Siya yung magliligtas, hindi tayo. Siya yung magbabago ng buhay, hindi tayo. Amen? Ay, nagbago yan kasi pinatanggap ko. Credit sa'yo. Brothers and sisters, it doesn't matter who gets the credit as long God gets the glory. Amen? Hindi na mahalaga kung sino yung palakpakan. Hindi na mahalaga kung sino yung ilalagay niya sa picture. Siya, marami siyang nawin. Marami siyang nasirad. Marami nagpabaptize. At the end of the day, hindi yung numbers. Faithfulness matters. Narinig niyo na ba ang pastor ang pinakamataas na calling? Narinig niyo na ba yun? That the highest calling is pastorate. Have you ever heard those words? Now, let me correct you. The highest calling is not pastorate, but faithfulness. Sino ang may gantimpala? Janitor na naglilinis ng may puso. O isang pastor na namumuhay ng dalawang standard na buhay. Sino? Ang may gantimpala is yung janitor. Alam niyo, naalala ko po, nung ako po bago-bago sa Bible School.
Dahil gusto ko nang mag-preach, kasi may natututunan na ako eh. Banat-banat. Meron po akong naging panaginip. May panaginip ako. Sa panaginip ko na yun, nakita ko po yung church namin kay laki-laki. Mega church. Ngayon, habang ako po'y palapit na palapit sa altar, nagtataka ako, bakit walang tunog? Sabi ko, bakit ako walang tunog ito? May tumutugtog, pero walang tunog. May nagpe-preach, nagsasalita, pero walang tunog. As in silent, the room was really silent. The worship hall was really silent. Pero sa isang saglit, merong isang napakalakas na tunog na pumukaw sa aking atensyon. At nung sinundan ko yung tunog, nagulat ako dahil hinatid ako ng tunog sa CR. Kaya CR, meron sa CR na ito. At ang lakas-lakas ng tunog. Pagpasok ko sa CR, nakita ko po si Kuya Boy, yung dating janitor sa Word of Hope, na nagpupunas ng bawal. At siya'y masaya-masaya. And the Lord prompted to my heart, and He said to me, Joseph, nakita mo ba yung gitarista? Nagigitara lang yan para magpabugi. Nagigitara lang yan para sumikat. Pinapaiyak-paiyak pa yung gitara para masabing talented. Nakita mo ba yung nagda-drums? Nagda-drums lang yan kasi nandyan yung cash niya. Nakikita mo ba yung nagbe-bass? Kung walang lagit yan, hindi magbe-bass yan. Nakita mo ba yung pastor, naka-Amerikana, pogi, so hindi ako yun, ha? So naka-Amerikana, pogi, nag-i-English. Nakita mo ba yung pastor, nag-preach lang yan, pero wala sa puso. Pero anak, nakita mo ba yung janitor? Wala mang nakakapansin sa kanya. Hindi man siya nakakarinig ng thank you linggo-linggo. Pero ginagawa niya ang paglilingkod ng may katapatan. At yun yung may baliw sa akin. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Ngayon, bakit ko ito pinikwento sa inyo? Hindi para mag-janitor kayo. Pinikwento ko ito sa inyo para sabihin na hindi pagpapastor ang pinakamataas na calling. Katunayan, yan ang pinaka-dangerous calling. James 3:1. Hindi lahat pwedeng magturo, mas mahigpit ang parusa para sa mga nagtuturo. To prescribe a false gospel is to commit an spiritual malpractice. To preach a false gospel is to commit an eternal murder. Pag-isipan mo talaga pag tinatawag ako sa ministry, talaga ba magpapastor ako kung wala kang pag-ibig sa Diyos? Huwag ka nang umawak ng mikropono para mag-preach sapagkat seryosong bagay ito. Hindi ito para matutukan ka ng ilaw. Hindi ito para palakpakan ka ng tao. Hindi ito para may lagit. Ang pagpapastor ay para mapuno ang langit ng mga kaluluwang ililigtas ng Diyos. At sa katapusan ng araw, pagharap mo sa iyong Panginoon, ang tanging salitang gusto mong marinig, well done, my good and faithful servant. Amen! Hindi po ako galit, nag-i-explain lang. Hikap kayo ng hikap eh. Pag may isang hikap, dagdag ako 3 minutes ha? Okay, ulitin ko. Isang hikap pa sir, dagdag 3 minutes. Ma'am, isang hikap, dagdag 3 minutes. Okay ha? Baka yumuko na kayo. So number 1, God's word is trustworthy. God's plan cannot be thwarted. God's vision will be accomplished. Number 4, God's people will triumph. Yes, there were times that we lose down here. But I would like to remind you, we will win down here. We have the winning gospel. We will never lose. Hindi po tayo matatalo. We are the people of triumph because we serve the God of triumph, the victorious God, the Christus Victor. He is the Christ who conquered death and sin.
Tinalo niya ang kamatayan at ang sumpa nito. Siya'y mapagtagumpay at tayo bilang mga mananampalataya ay magtatagumpay dahil hindi siya nagbabago. Hindi nagbabago ang Diyos. Sinabi niya sa iyo, ikaw at ako, we are more than conquerors in Christ. We will surely triumph. Lastly, God's story of redemption will be completed. Ano ang buong ebanghelyo? Si Jesus ay isinugo ng Ama. Isinilang ng isang berhen. Siya'y namuhay ng matuwid. Tandaan niyo po, no? Hindi lang siya namatay para sa'yo. Nabuhay din siya para sa'yo. Kung si Jesus ay namatay lang para sa'yo, meron kang kapatawaran. Pero wala kang katwiran. Pero dahil siya'y nabuhay para sa'yo, nagpalit kayo. Yun yung doctrine of divine exchange. Dahil siya'y namuhay ng matuwid, meron siyang i-impute sa'yo na righteousness. Dahil kung siya'y namatay para sa'yo, yes, forgiven ka, but you are not righteous. He died, He lived, and He died for you. Ang ebanghelyo, siya'y sinugo ng Ama, isinilang ng isang berhen, namuhay ng matuwid, ipinako sa krus, namatay, inilibing, pagkatapos ng ikatlong araw ay muling nabuhay, at ano ang kukumpleto? Muli siyang aparito. The first coming really occurred. Yung unang pagparito ni Jesus, Christmas, is pointing us out to the second coming. Naisip niyo ba bakit may Pasko? Hindi para lang tayo maging masaya. Dahil si Jesus ay pumarito sa unang beses, mangyayari talaga yung pangalawang beses. Amen? Isipin mo mabuti. Yung pong joy to the world ni Isaac Watts, hindi yun isinulat para sa Pasko. Joy to the world ay originally written for the second coming. Bakit? Ito ang katapusan ng kwento ng pagliligtas. Muli siyang paparito. Tutuldukan niya ang kasalanan. Tutuldukan niya ang kalungkutan. Tutuldukan niya ang kahirapan. Ikaw at ako bilang mga Kristiyano, we will triumph and reign with Him for eternity. Amen? So kapag naintindihan mo yun, okay, God is immutable. Wala na akong pagdududahan dyan. Magbago-bago man ang mundo. Magbago man yung mga kasama ko sa ministry. Bigyan ko kayo ng isang katotohanan sa ministry. Na-realize nyo ba? Hindi lahat ng kasama nyo noon, kasama nyo pa rin noon. Because they are just mutable beings. May mga taong dumaan lang sa buhay natin sa ministry. Alam niyo kung kwentuhan niyo ako ng kalungkutan sa ministry, mas marami kayong naranasan sa akin dyan. Kasi kayo yung iniwan, pinagtaksi lang, nilipot ng mga tao. Pero ang totoo, ang Diyos lang ang hindi nagbabago. Amen. At dahil nakatingin ka sa Kanya, masayang-masaya ka maglilingkod. Bagamat pabago-bago ang panahon, pabago-bago ang gobyerno, pabago-bago ang ating bansa, pabago-bago ang nangyayari sa mundo, pero isa ang tiyak, the Lord will remain constant. He will remain inconsistent because He is immutable. Amen? Lastly, to conclude sa wakas. Lord, talagang thank you po. Nagpapasalamat talaga ako na magkatapos yung preaching. Ano na napakahirap pag-preach ng alas 2. Napakahirap yan. Yung iba po sa inyo may iba ng pangitain. May iba na kayong vision. Napakahirap talaga. Yung iba sa inyo, ipinagpe-pray ako. Nag-i-intercede ng tahimik. Pasensya na po kayo parang ako'y nasigaw o na ano, kasi po talagang higap kayo ng higap eh. Oh Lord, sovereign ka naman eh. Di bali matulog itong mga to. Hindi gano'n. Nagsusumikap ako makinig niyo yung tinig ng Diyos. Ngayon, ang katotohanan niyan, the immutability of God shines in most perfect beauty when we viewed against the mutability of man. You compare, no? If God not change is possible. In man, change is impossible to say. Magbabago tayo. Na-realize nyo ba, nung araw ang sigla nyo? At noong bago mamatay si Charles Stanley, pinakikinggan ko yung ilan sa mga luma niyang sermon.
Natutuwa ako sa bagat sabi niya, noong bago-bago siyang makangaral, nag-preach siya 50 minutes. Nung natanda siya, wala pang 30, 20, 25, ngayon tanong nga, sino po dito nag-preach ng isang oras? Ang kongregasyon niya po, tahimik. Sino po dito nag-preach ng isang oras? Dito ko, 1 and a half, mahal ka ng kongregasyon mo. Sige, papapahin natin. Sino po dito nag-preach ng 40 minutes? How long does a sermon will last? Dapat. Yung expected, dapat ilang oras? Dapat ilan? 1 hour. Ngayon, pagdating ng panahon, yung 1 hour na yun, dahil mutable ka, mahirap na yun. Samahan niyo na po ako mag-preach na mag-preach. Dahil darating ang panahon, i-assign ka na mag-preach, ayaw mo na. Siya na lang. Kasi matanda ka na eh. Sa ngayon, magsawa ka mag-preach, tagalan mo ng tagalan, mag-aral ka na mag-aral. Pero dahil nga mutable ka, maghihina ka. Kaya nga po kahapon, pinakikinggan ko na lahat ng turo ni Tita Mirna. Dahil darating ang panahon, siya po ay tatanda, siya po ay magiging emeritus. Namimili ako ng salita eh. Baka kapag nagkamali ako, magiging emeritus, So, hindi na po siya makakapag-preach ng ganun katagal. Ganun din tayo. Kasi mutable tayo. Yung dati mong ganda, lumipas na yun. Sino po dito dating maganda? Taas kamay. Dating pogi. Pagbihira, walang ganun kasaysayan. Hindi mo ganun. Kasi ito totoo, mutable tayo. Kahit anong fresh natin nun, magiging tuyo tayo. Darating ang panahon, magbabago ang lahat. Minsan ba naisip mo, hanggang kailan ako dadaan sa paborito kong daanan? Hanggang kailan ko gagamitin ang sasakyan kong ito, ang motor kong ito? Hanggang kailan ko makakasama yung mga kamag-anak ko? Hanggang kailan kami magre-reunion? Ang lahat ng ito ay magbabago. The only constant is change. Yun ang totoo. Pero dahil nagbabago ang mundo, tayong mga Kristiyano ay palaging tumatawag, tumitingin at sumasampalataya sa Diyos na hindi nagbabago. Amen? Para pagampu natin ang Panginoon. Brothers and sisters, God is indeed immutable. Without a doubt. Hindi na natin ko kontrahin yan. Dahil yan talaga ang katotohanan na itinuturo ng Bible. At last, Jesus said, ano po sabi ng Bible? He is the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos na tumawag sa iyo sa nakaraan ay ang Diyos na nag-iingat sa iyo sa kasalukuyan at ang Diyos na maghahatid sa iyo ng tagumpay sa hinaharap. In Christ, your past has been settled, your present is covered, and your future is secure because He is immutable. Tayo po yung mananangin. God, we are so thankful for your word this afternoon. Tunay, O Diyos, that we are more than conquerors. Napagtagumpayan namin ang mga antok, Panginoon. Salamat po sa buhay ng bawat isa at sa ministry na pinagkatiwala mo sa amin. Bagamat nag-iba yung support, nag-iba yung mga tao sa paligid namin, nagbago ang maraming sistema, pero totoo ang gospel. Hindi siya nagbabago. Hindi ito nagbabago. We don't need an improved gospel. We preach the old truth to a fresh way, in a fresh way. We need the old truth proclaimed in the fresh way. Hindi kami iimbento ng bago. Hindi namin kailangan ng bagong mensahe. Ang matanda at lumang mensahe, ang hindi nagbabagong ebanghelyo, ang aming ipinapangaral, pinanghahawakan, ang aming ipinamumuhay. Salamat po sa mga kapatid kong ito, sa mga kapastoran na tinawag mo. Silang tinawag ay tunay na makakaranas ng katapatan dahil ikaw na tumawag sa amin ay hindi nagbabago. Salamat po sa iyong mga salita sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you all. Napakalalim. Napakalalim ng katotohanan, hindi po ba? Kayo po ba yung bless? May pagbabago ibang nadagdag sa ating karunungan. Anong pagkakaroon?